Patigingan ka pa na ano? Patigingan ka na po? Oo. Kasi papatuloy na ako kayo. Patawagan mo sa akin.
Praise God. Hallelujah. Ulang na gabi. Ulang gabi sa kausa. Mga nagkakawal po sa Father's House Christian Center na pagsimulana sa gawa ng Panginoon. Hallelujah. Amin tayo po sa Diyos. Amin na ng Panginoon. Yes. For all of the pangalan ng Panginoon, purihin ng Diyos, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, God is God. You are holy. Yes. I say, Redeemer. I say, Redeemer. Listen me from the fire. Almighty forever. I'll never be the same. Searching from the everlasting to the world believe. For the sun is up, that's it. You live, you die, you rose again on high. You walk and go away, the world to live again. Hallelujah. Listen me from the fire flame. Almighty forever. I will never be the same. Searching here from the everlasting to the world within. Father, Son, and Son. You live, you die, you rose again on high. You are the way for the world to live again. Hallelujah. One more time, my Savior, Redeemer, lifted me from the fire flame. Almighty forever. I will never be the same. Searching from the everlasting to the one believe. On the Son is Son. Yes, you live, you die, you rose again on high. You walk the way, the world to live again. Hallelujah. Amen. Manayos sa Panginoon sa mga weekend natin is impossible for Lord Jesus. Yes, Lord. Praise the Lord God. Yes. This is you who give me strength. Nothing is impossible to you. God has surrounded. Onwards are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. Yes, I'm the Lord is God. I'm gonna live by what I see. Lord, Jesus, I'm not gonna live by what I feel. Yes, Lord, deep down, I know that's your spirit. Yes, I know that you can do anything. Jesus, to you I can do all things. I can do all things. Jesus, you give me strength. Nothing is impossible to you. I got surrounded. That's what was surrounded. I believe in my faith. Nothing is impossible. Jesus, I'm not gonna live by what I see. Yes, Lord. I'm not gonna live by what I feel. Jesus,
give me strength. Nothing is impossible to you, like that's the road. Strong hearts are broken. I believe in God. Nothing I believe in you. I believe other things. I believe other things. I believe in you. I believe other things in Jesus. I believe other things in you. I believe other things. Yes, Lord. I believe other things in you. I believe other things. I believe other things in you. To you, I can do anything. I can do all things. Yes, you give me strength. Nothing is impossible to you. Line down the road. Strong walls are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. Yes, Lord, I can do all things. Yes, you give me strength. Nothing is impossible to you. Like that's the road. Strong walls are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. I believe other things. Yes, Lord. I believe other things in you. I believe other things in my faith. I believe other things in overtime. I believe other things. Yes, Lord. I believe other things. I believe other things. I believe other things in Praise God. Glory to Jesus. You are holy, holy, we worship you. Kailangan sa Panginoon na lumay na awitin na natin ang Diyos. Sige, sa Lord. Oh, let's change my heart. Stay with me, finding peace again. Fear is lost in all you love. And I will give the world to tell your story. Yes, I know that you call me. I know that you call me. I lost myself for you, it's in the promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Love unfailing, love unfailing, oh, that's changing my heart. Praise the Lord Jesus. Save me, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I'll give the world, and I will give the world to tell the story. Yes, I know
ends of the earth, to the ends of the earth. On you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. That you are Jesus. Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth. On you alone as the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. On you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, you are Creator of heaven and earth, salamat Panginoon. Praise God. Hallelujah. Para sa aming announcement, ang worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ang ating Sunday school, 9 a.m. ang pag-aaral ng tuturo sa salita ng Panginoon. At darating 10 a.m. ang ating mga parapaan ng ito. At sa gabi, 6:30 p.m. ng gabi. At meron natin service every Wednesday, 6:30 p.m. gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa. Patuloy pa natin panalangin ang ating kamayang Pilipino, sa mga kilala, mga ligtas, ang ating Pangulo, lahat natin sa mga ng Panginoon, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., at mga senators, mga government officials. Pray din natin ang ating mga leaders international, Pastor Beck Chu, Pastor Jessica, kasama din natin ang ating national leader sa Pilipinas, Pastor Boyen, Ezequiel, Malapasan, Kalulungan, Kasiglatin, ng ating mga Pastor Regional Leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nani Butay, Pastor Ernie Lente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Jens Selena, ang ating Mother Church, Pastor Rico, Herrera, Hallelujah. Sa family, mga fellow Paglaan, other churches, Pastor Jesus Balbuena, Pastor Robert Torres, Pastor Richard Isaac, Pastor Bob Canyosa, Pastor Junior China, at hanggang sa mali yung mga fellow Paglaan, other churches, Pastor Jess, Pancho, Jonathan, sa mali ng kanilang bahay. At panalangin din natin ang ating bayang Antipulo sa ating panalangin ang Apostol Susena, ay sambayan, dalangin natin ang kalabasan, kalulungan ng aking Apostol, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, at dalangin natin ang mga sariling lote, sariling usaling, at sasakyan sa bawat isa, ay pagkalaan ang pagkalaan ng bawat saling kaloob. Hallelujah. Dalangin din natin mga kompletong kagaling na prayer request
kay Sister Garcia, Brother Nagotaro, kay Pasha Shirley San Pedro, kay Dalawang sa Gatulog, kay Pobre, kay Pastor Poppy, prayer request din kay Brother John Arvin Mendoza, at kompleto pagalingan din sa aming kapatid kay Sister Ashley Alvarez. Hallelujah. Sa mga schedule natin activity, and tayong split fishing and weekend, tayong study survey, at sa susunod na ating schedule sa paglalan natin Monday service, every last Friday or Saturday of the month. So, magkakaroon magpapalita ang pastor ng ulat. Hallelujah! Okay naman ako sa panalangin yung sampatas. Kung natin ang pangalan ng Diyos, purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God, Lord Jesus. You are holy, Lord. Salamat ng Diyos. Praise the Lord. You are holy and almighty. Praise God. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Mangalan, mapangin sa lahat ng Diyos, ay nadalangin ng Panginoon at pagsama mo, Panginoon, ang mga nabanggit sa unang lugar, ang mga prayer requests, kung may healing, kung may pobre, O God, ay sama mo, Panginoon, magbili himala ka, in Jesus' name, O God, katapuin mo, Panginoon, kayo ng pangangailangan, O God, at ang aming mga leaders ay nalalapit tayo, Panginoon, patuloy mo silang gamitin, O Diyos, kalakasan at kagulungan, Panginoon, at pagpahit, kabalan na lang wish, O God, fresh and anointed, Panginoon, kila Pastor Greg Bishop, Pastor Jessica, aming national leader, Pastor Goy Espina, at ang aming mother church, Pastor Rico Herrera. Dalalanan, Panginoon God, ang pagbangon ng Panginoon God, sa bayan ng Dipolo, Diyos, ang pagbubungaw God, ang liligtas, O Lord, mga disciples, ang God, prayer words, at others, Panginoon God, na dalalanan namin, Panginoon God, ay tatapuy mo, Panginoon God, at bawat sa Diyos, ang mga pangangailangan, Panginoon, bawat sa lugar, ay ibigay, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon God, magdadala ng salita, God, ay mahiram mo yung Diyos na kalakasan at karunungan, Panginoon, kung ang samagdalanin sa gabi nito, Panginoon, sa pinamalamis at pinamalakas sa kapangyarihan, ang ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ay mga kaupuna, una natin ang Panginoon, ay victory or mercy. Yes! Sa inyong lahat, itinagkakalaki tayo ng makasama sa gawain ng aming Panginoon Diyos. Amen. So, hallelujah. Hapon ay Lunes at na Martes ay galing kami ng Baclaran Church. Kasi ang si Pastor Jan Ramos, dating pastor ng Ulasi. Ulasi ng Piti. Sila yung mga salita. Akala mo yung tapit, pero walang ako na. Yung mga group nila yung so, napakabuti. Napakaganda ng ginawa. Ganda ng Martes. Tuwan-tuwa sa kanyang usap dahil realidad at talagang yun ang nangyayari nagaganap sa sangkatauhan. Ganun pala talaga. Hindi pala talaga kasi nabanggit niya na meron siya pinto na kabataan. Kinuha pa raw niya ng boarding house. Sabi ko ba? Sana ko. Hindi lang sana ko. With allowance. Pag-ayos yun na. Kaya lang, hindi naging mabuti. Si Pastor Boy, narinig ko na rin, nagsalita siya usap siya na meron siyang ginugpok na mga may ginugpok siya na mga street children na halos isang pamilya yun at inirupa niya ng isang apartment. Kaya lang hindi rin
hindi na po na maganda. Sa aking pagkaunawa ay tinawagan ng issue doon sa church na ay tinawagan ng mga linggo ng mga lugar. So, ano lang talaga ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Pero sa ating kasi hindi pa natin kaya yun. Kasi pioneering tayo. Hindi natin kaya mulupa ng parang isang taong napapariwara walang direction ng buhay natin na marami pa akong pinag-aaral. Yan pa yung ating anak natin na pinag-aaral sa pagkikilan natin sa tulong at pag-yaya ng Panginoon. Okay, so bakit ito nasasabi? Hindi tayo ng kanan natin. Hindi talaga susulong ang gawain ng ating Panginoon. Kaya nasasabi minsan, nabanggit ko dito, mapangarap ng mga nag-aaral ko na sabi ko na kapag ikaw ay nag-evangelismo, sabi ko, pag ikaw ay nag-evangelismo, hindi maaari, hindi ka masasangko sa buhay ng mga tao. So, gano'n ang buhay natin. So, kaya ang gawain ng ating Panginoon ay kailangan ng pananalapi. Yun ang isang malaking katotohanan. So, at walang iba magsusuport na rin kundi tayo ang mga anak ng ating Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Okay. So, hindi tayo ng pananalapi nito at kung nakita ko kayo na doon ng pagkakataon na sumama ay naunawaan ninyo yung bilagan ng ating Panginoon. Kasi bakit kailangan natin umagan sa gawa? Iba yung karanasan ko sa karanasan nila. Hindi ko pwede gawin yun, hindi ko pwede sabihin yun dahil na hindi ko naranasan. Kaya kailangan talaga natin ng mga ibang tao, lalo na yung mga tao na proven at malalawak na naabot sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Isa sa sinabi niya, sabi nga niya, galing kay Pastor Joe Campbell. Sinabi niya, sinasabi mo ikaw ay matuloy, hindi ka na hindi ka po. Yun ay walang katotohanan. Ito, ako nasa pinabanggit niyo, umilibot mo na isipan ko na sabi ko, tutulungan na. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay righteous na hindi mo ibinibigay yung para sa Diyos. Sa Bible, wala akong nakita na tinawag ng Panginoon na mag-win. Kundi dalawa lang naman yan, si Job. Sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang aking anak na si Job? O ang taong mag-win na kaya niya na natatakot sa Diyos at lumalayo sa kasalanan. Tinawag siyang mag-win dahil si Job ay title. Kaya totoo yung sinabi ni Pastor Joe Campbell, hindi mo pwedeng i-claim yung salita ikaw ay mag-win dahil hindi ka nagbibigay ng mga po. Sabihin natin saan naroon yun. Hindi nga lang ikapoy. Alam natin, ang kinuha ng Diyos kay Job, 7 anak niya na malulusok. Pinatay lahat. Namatay lahat. Anong sumunod? Ano sumunod? Yung lahat ng kanyang mga hayupan, kayamanan, kasi yung kayamanan ng sinaunang panahon ay gano'n, mga hayop, ay nawala isa sa isang iglap lang. Pagkatapos noon, ano nangyari sa kanya? Tinukuha ng bukol mula kalampanan ng nambulubunan. Yan ang sinabi niya. Tutulad ako lumabas sa bahay baka ng aking ina. Tutulad din ang papalit sa Diyos. Purihin ng Diyos. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang babawi. Purihin ng Diyos. So, kasunod sa tights yun. Kung buhay mo, kung pamilya mo, kinuha ng Diyos. So, kaya habang pinausap yun ni Pastor Joe Ramos,
San Ramos, nasabi ko na totoo, hindi kaya pasinungaling na. Hindi mo talaga pwedeng i-grade na ikaw ay isang matubig kung hindi natin i-exercise o hindi natin ibinabalik para sa Diyos. Kasi may gano'n ko sa aking Panginoon. Pagkikaibigan ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Okay, praise God. Kawagin ko sa Michael Reda. Tayo manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, kami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, at i-bless mo, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang magbalik ng lahat ng nasa sa iyong mga o ng lahat ng pagpapala na binibigay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, kawitan natin ng Panginoon, I will deliver. Praise the Lord. Salamat sa mga manunod para din ang ating Panginoon. Palawagin pa ang kakayanan mo sa pagtugtog ng hallelujah. Happy birthday nga pala sa mga may birthday. At palain sila ng Panginoon. Okay, so tayo sa dala ko na tayo ngayon sa salita ng ating Panginoon Jesus. Yung nakuha ko ba yung mic? Anyway, para meron ako nakita na isang sayang Bible reader pa naman, kaya hindi na naunawaan ang salita ng Panginoon. Nakapagtulog pa naman siya ng salita ng Diyos, kaya hindi na naunawaan ang salita ng Panginoon. Ano rin natin yung aking sinasabi. Kaya tabi mo ng aking tubig. Mamatay siya. So, hindi kasi ginagamit yung tao na hindi na kailangan. Intentional rin eh.
Hindi rin naman ginagamit yung karunungan. Meron tayong naging pastor, nandiyan may pastor Joe Campbell. Dinalag siya kasi nangangaral. Ang alam ko, isa siya dati yung retado. Ano siya? Dinalag siya, tumapos dito yung bala. Bumagsak siya. Na-hospital siya, nakumatos. Pero sa loob ng isang buwan, pinagaling siya ng Panginoon. Ano siya ng parawas siya. Pero yung tao niya, hindi niya nautawahan ng ibig sabihin. Then, nung sinabi ng salita ng ating Panginoon, ngayon makasahay ko sa inyo, kung ano yun, doon siya na nakikita ng katuruan. So, kung meron po kayong parang kasulatan, makikipas po kayo sa akin sa Acts chapter 17 verse 6. Aklat ng mga gawa, chapter 17 verse 6. Ito po ang sinasabi. At nang hindi sila mga sumpungan, yun ang nakakita na. Aklat ng mga gawa, chapter 17 verse 6. At nang hindi sila mga sumpungan, ay kanilang kinalagkat si Jason at ang ilang kapatid sa harapan ng mga punong bayan na ipinagsisigawan itong mga nagsisipagtiwari ng sanlibutan ay nagsiparigo rin naman. Tayo po'y panandaliang ng manalangin, datila tapat ng Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay iyo pong pagpalain ng iyong salita. I-bless ko po ito, O God, naging hapon sa aming mga buhay, O God. Marami pong salamat sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa ESV version, ay ganito ang sinasabi sa wikang English. These men who have turned the world upside down have come here also. So, ibig sabihin, yung mga nagsisipagtiwari, yung itinitiwari nila, pinabaligtad ang daigdig. Yun po ang unang lumang katawagan sa mga Kristiyano. Tinawag silang mga nagsisipagtiwari ng sanlibutan. So, ano pong ibig sabihin? Ang nakita ko dito, ang nakapalulog dito ay yung salitang impluensya. Ang lakas ng impluensya nila na nagagawa nilang baliktarin ang sanlibutan, ang kaisipan ng sanlibutan. Hindi mo naman talaga mapapaliktad ng sanlibutan. Kaya mo ba gawin ng baliktarin ng sanlibutan? At si Superman, hindi na kaya. Pinaikot niya pabalik. Ito yung baliktarin. Walang makakagawa nun. Hindi mo pwedeng baliktarin ang sanlibutan. Pero ang sabi nito, silang nagsipagtiwari ng sanlibutan ay nagsipari ko rin naman. Yun ang tawag sa kanila. Kaya ako sa Pablo, na nagtitiwari ng sanlibutan. Kasi nga, yung kinaugalian nila, yung kultura nila, yung mga paniniwala nila, ay pinapaligtad ng mga alagad ng mga Kristiyano. Yan po sila nakilala. Yan po ang iniwan ni Jesus sa aking daigdig na ginagawa. Kaya nais ko mangaral sa paksang rise, left, and influence, not na religion. Yung po tatandaan niyo. Ang Diyos nag-iwan si Kristo ng influensya, hindi ng religion. Dami ko nakikita sa mga Facebook, kasi nasabi nila sila yung mga tunay, sila daw ang tunay, bakit daw sila ang tunay, sa mga iglesia na itinalo ng Panginoon. 100 years na sila eh. Ano na ilulog nila? Wala naman na bago eh. Ano na ilulog nila sa tao? Pag may nagaraw dito sa palikat, asang krus. Diba? Ito nila, nakakamahiin. Kaya, huwag kang magwawalis ng gabi. Lalabas ang swerte. Diba? Hindi naman tinutong nila eh.
Pero si Jesus, ang iniwan niya, influensya. Hindi religion ang kanyang iniwan. Kaya, babasahin ko po kung bakit ginawa ng pastor yung kanyang kahibangan. Meron pa, hindi ko na lang makita yung iba eh. Meron pang ginawa nila, ginawa na yung pastor na buhos ng gasolina sa katawan. Tinawag niya yung mga kwan, yung mga tao. Sinabi niya, papagitan niya na kanyang Diyos ay buhay. Hindi siya dahil binasa niya yan. Nagkalilang binabasa na yun. Marcos 16:16. Kaya nung sisintihan na niya yung katawan niya, dumating yung pulis, tinagaw yung lighter sa kanya at siya itinahin. Kasi ano yan, bawal yun eh. Bawal yun. Magbubulis ka ng buhay doon. At kung hindi nagaw yun, sigurado lechon baboy ang labas niya. Urusan pa naman ng gasolina yung katawan niya. Ito yung ginagawa nila. Yung sinasabi nila dito. Ito lang yung ginawa nila nyo. Marcos sa chapter 16, verse 16 to 18. Ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. Dahil kapag ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At lalaki pang matandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. Ginawa nila. Hindi pogi. At kung magsinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatok nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. So, yun ang nila. Intentional yung ginawa nila eh. Pero tayong pastor gumawa na nangyari na, hindi gumawa kundi nangyari yan. Tagdano siya na i-launch out siya doon sa Tanay, doon sa may bundok doon, yung overview doon, sa may Tanay, yung downside dati ng pasok na yun. Ngayon, subdivision na eh. Diba, hindi si Mama doon eh. Hindi naman na subdivision. Pero dati doon siya kinakabasan niya yun. Pastor natin na kinakabasan niya yun. Hindi ko alam, makakakiniyata, hindi ko na wala ng palitan. Pero wala ko yung kasawa pa rin na. Habang pagkatabas niya, nandun sa tumalan, nakagat siya ng ahas, natula siya ng ahas. Yun. Patay yung ahas. Pero yung pastor natin buhay. Yun ang hindi ko sabihin. Patay yung ahas, tinagami eh. Ang mga gani. Dahil naman, masyado man sa mga ano yung ibig sabihin mo, mas makamandag yung kamandag ng tao kasi sa ahas. Patay kasi tinaga niya. Pero siya, hindi siya naapektuhan. Yun ang ibig sabihin. Yung ginawa niya, hindi niya naunawaan. Hindi niya naunawaan yung sinasabi yung ginagawa niya. Ang ipinapakita nito, sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng bagay na nakamamatay, sa anumang parang hindi sila makasasama o hindi makakasama sa kanila. Ang nakikita ko dito, influensya. Maging ang mga ahas ay naaapektuhan ng kabanalan ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin doon, nasusupil nila maging yung mga makamandag at nakamamatay na bagay. Influensya ang ibig sabihin niyan. Yun ang hindi nila nauunawaan. Na kahit anong mangyari sa iyo, kung hindi sinasadya, nakaapak ka nga ng ahas, hindi ka dahil ihira yung influensya ng katawan mo, yung kapangyarihan doon sa katawan mo, at yung kapangyarihan na yaon, hindi mo pwedeng gawin puhunan yung para makilala ka bilang magaling ng machikero. Gagawin pa nila si Jesus na hindi nila naunawaan yung influensya ang pinapakita rito ng Panginoon. Na dahil sa kanilang pagkatao, ang sabi dito, maging ang mga tao may sakit ay gagaling. Hindi sila nagkapagaling, kundi yung espiritu, yung influensya na nasa katauhan nila. Yun ang ibig sabihin ito, hindi lang nila naunawaan. Pero hindi na yan. Ang dami ko na narinig na ganyan, yung pastor ko, may sinabi pa rin na ganyan. Kasama pa lang na sa Bible school, uminom ng laso, patay. Hindi sila
isip niyo? Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo ibig sabihin niya? Yan yung umusap sa impluensya ng isang tao. May impluensyahan mo maging yung mga masasamang hayop. Hindi ka nila kayang apektuhan, ikaw ang makaka-apekto sa kanila. Tulad na nangyari sa pastunanan natin doon, di ba? Hindi siya naman. Si Pablo, nangyari yan kay Pablo, nung nagsisiga siya ng kahoy, kumuha siya ng kahoy doon sa isang damuhan, sa paglalagay niya ng kahoy, na bugto na kahoy doon sa damuhan, na sa apoy, na nadaran yung ahas na nakatago sa kahoy at lumabas at siya tinong Nilitipitan pa lang ngayon. Sa bukong Acts, kung makikita yun, kung niya nagkakamali ay 27. Kaya medyo, last part na ng bukong Acts yun. Hindi siya nasakta, nilitipitan lang niya sa apo yung nagkakatay yung ahas doon. So, tinitingnan siya ng mga tao at hindi siya nangingisay. Sabi nila, sinamba nila si Pablo, sinabi nila ng Diyos. Hindi nila naunawaan yung influensya ang itinapakita doon. So ngayon, tandaan natin, una na nais ko bigyan ng pansin, dahil sabi ko nga, si Kristo ang iniiwan sa atin ay influensya, hindi po religion. Anong saysay ng religion? Kaya sabihin mo pang nakakadami ng bilang na kung hindi naman na makagawa ng influensya sa bansa. Wala na sinasabi ko, 300 higit ang religion natin sa ating bansa. 300. May Mormon, may Saksi, may Iglesia ni Cristo, mayroong ang dami. Kasama may born again doon. Pero tingnan mo, ang establish ng bansa natin, lagi pa rin kasama sa top 10 ang pinakakurat na bansa. Diba? Supposed to be dapat ang religion na ating influensya. Dahil ang iniwan ni Jesus ay influensya, hindi religion. Kaya una, ang tanda na tao nakapakinig ng salita ng Diyos, mayroon silang iniwan. Yun ang isang influensya na makikita mo sa tao. Ang tanda ang tao nakapakinig ng salita ng Diyos, mayroon silang iniwan. Kaya napakahalaga talaga na ang tao ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya nasabi ko nga kagabi, kung hindi natin bibigyan ng paon, hindi natin bibigyan ng panahon ang salita ng Diyos, ano sa inaakala mo magsasalita sa iyo ang Diyos na parang umuulo? Kung ayaw natin bigyan ng panahon ng gawain ng Diyos, ano sa palagay mo? Sa anong palagay mo ito kakausapin ng Diyos? Magsasalita ang Diyos at kagaling ng tulog? Ganun ba yun? No. Ito ang sabi ko sa iyo, Ano ba? Maghihintay kayo ng gano'n? Maghihintay tayo ng gano'n? Tandaan natin, ang tanda ng tao nakapakinig ng salita ng Diyos, mayroon silang iniiwan. Sa halimbawa dyan ay si Abraham, iniwan niya ang bayan niya at ang kanyang sambayan. Alam natin yun, hindi. Pumunta siya sa isang lugar na hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung saan siya pumunta. Pero dahil sa ginawa ito ni Abraham, nakagawa siya ng malaking impluensya sa tao. Kaya imposible maging maka-impluensya ka sa tao na hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Diba? Kaya maraming tao na hamon sa pagbibigay dahil si Abraham ibinigay niya ang nag-iisa niyang anak. Di ba influensya yun? Kaya napakarami ang pumapasok sa ministry, iniiwan ang kinabukasan nila dahil kay Abraham. Dahil nang makakinggan niya ang tinig ng Panginoon, iniwan niya ang kanyang bayan, ang kanyang sambayan, ang kanyang mga magulang. Yun ang dahilan. Kaya nasabi ko nga, imposible sa isang tao ang magkaroon siya ng influensya nang wala siyang kinikilig.
Kakaroon siya ng influensya. Katulad nito namatay. Ano yung sino ng engineer na yun? Makapit sa mga presidents. Ang pangalan nun, engineer yun. Patay siya. Pero ano ang nakapamit doon na Pilipino? Si Leo Rasyon. Kapit-bahay po namin sa Lugban. Lugban Quezon. Yung kami nagpapastol pa doon. Marami, na-influensyahan sila ni Leo Rasyon. Kaya maraming umagya. Ano yung naman yun? Kaya yun eh, patay siya doon. Inaangat sa helicopter, yung bangkay niya. Namatay siya doon sa, nandun siya doon sa pinapakang. Death zone. Na hindukan na doon. Doon siya inabot na ng kamatayan. Pero binibito pa rin yung sarili niya. Ano yun? Sabihin doon. Paano nangyari yun? Ano sila nakayagawin siya? Ang puhunan nila buhay. Ha? Ang puhunan nila buhay. Iniwan nila ang pamilya nila at nagtaka ako. Bago ka pala makapalik doon, 4 million ang gastos. Grabe, sabi ko. Grabe pala, hindi pala ito makakakaya dito ang mga ordinaryong tao na. Kaya yung namatay na yun, milyonaryo yun. Engineer na eh. 4 million. Ano kailan? Bakit sila umakit doon? Dahil sa influensya. Pero may matututunan pa rin tayo doon. Hindi nangyari yun, wala silang iniwan. Yan ang ibig ko sabihin. Pangalawa, ang pananampalataya na hindi nakaka-influensya ay hindi pananampalataya. Tandaan natin. Maraming mga tao nagsasabi na sila ay pananampalataya, pero anong epekto nun? Anong epekto nun? Wala. Kaya pag ang pananampalataya hindi nakaka-influensya, hindi ang pananampalataya. Dahil yun yung sinabi ng Marcos, di ba? Ano sabi ng Marcos? Ang sumampalataya at pabautismo ay maligtas at lalapit ang mga tanda nito. Ibig sabihin lalapit yung mga tanda ng influensya na magaganap sa isang tao. Katulad ng ating teksto na pinagpunan, ano sabi nun? Ano tawag sa kanila? Silang mga nagsisipag-piwarik ng sanlibutan. Influensya ko ang tinutukoy doon. Kaya ang tao may pananampalataya, magkakalayan ng influensya sa kanyang katawan. Sa bagay na dapat natin makita, Acts chapter 2 verse 46, ang pagpili sa gawain ay nakaka-influensya sa tao. Yung pinipili mo lagi, nasa gawain ka ng Diyos, nakaka-influensya yan. Hindi ko malimutan yung isang kapatira doon, si Sister Salvi, patay na rin. Pero yung kanyang naka-influensya sa kanya, kulay pa. Lisa, Sister Lisa, tuwing umaga, ng linggo, nalo sa church. Hindi niya alam si Salvi, nakatingin na doon sa bitaka. Ang balik niya, mamaya na tayo sa Diyos. Kaya isang araw, lumiban siya. Hindi siya tumalong ng linggo ng gabi. Nagwawali siya doon. Kaya nakatingin sa kanya sa gabi. Lisa, alas 6 na, hindi ka ba dadalo? Alam, hindi siya ba nagsabi, hindi ka ba dadalo? Ano mo sabi mo? Napahiya siya, medyo bumawi. Oo nga, natapos ko lang itong pinawalis ko. Totoo, wala na siyang talagang balak dumalo. Pero dahil ako nasa, dumalo siya. Paglabas niya, andun sa lumig. Sabay na ako, titignan ko kung ano meron doon sa inyo. Kaya, ang pagpili sa gawain na nakaka-influensya sa tao. Acts chapter 2 verse 46. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisigalit na sila ng kanilang pagkain na may galak, may katapatan ng puso. Ang bagay, ang pagpupuri ay nakapagbibigay ng influensya sa tao. Ayaw ko natatanda ni Mama yung isang nangyari na wala yata siya noon, walang nalay na doon. Kasalukuyan siya ay nauputo ng iglesia, ng ministro. Doon yan sa pumunta doon sa bilang ng buong dito.
Ako yung nagpapag-disciple sa kanila doon. Iniwan niya ako. Hindi pa ako iniwan niya. Dahil mapipihit siya ng ministro. Nakakasala ng kapatid. Kung ginagawa kong yan. Talagang yan ang mga asal ko. Kung problemahin mong kasal mo, kaya natin pawalang minsaya. May isang kakatiran doon na nagsalita. Pinuri niya ang papel. Sabi na, Kabanal-banalan ang pangalan ng Panginoon. Kung marinig ng isa, tingnan mo ang sinibig niya, nagpuri siya sa Panginoon, nagtang siya. Junior, hindi ko malimutan yun. Dahil lang doon sa pagpupuri ng isa, sabi niya, ang pagkilig niya, isang napakagandang awitin. Yung pinuri na ng babae ang Panginoon. Nilagyan lang niya ng kautituno. Kung marinig ko niya, talaga siya na talagang marinig ko ito. Tama? Yung ibig ko sabihin ng pagpupuri na kapagbibigay ng influensya sa tao. Kanina tayo nagkaawitan dito. Hindi niya lang alam. Mabasa ko doon yung kabila. Sabi din na Emma, lalaki. Alam din bang aking natin eh. Sumasabay sila eh. Ano sila doon? Eh, natutuwa ako. Sumasabay sila doon. Yun na hindi ko sabihin, yung influensya na panghalaga niya. Isa pang bagay, sa pambagay na makikita natin dito, yung pagbibigay, nakaka-influensya nila. Nabanggit ko na natin. Diba, so pupunin ba sa basahin? Si Barnabas ay naka-influensya sa tao punga ng kanyang pagbibigay. Acts chapter 4 verse 36 to 37, ano sabi dito? At si Jose, Bernabe o Barnabas. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol na umiliwanagin ni anak ng pangangaral, isang bibita tungkol sa Chipre, na may isang bukid ay ipinagbili ito at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ano yung naka-influensya? Sa Acts chapter 5 verse 1, ang sabi doon, at nang makita ni Ananias at Sapphira ang ginawa ni Barnabas, ay ipinagbili din nila ang kanilang ari-arina. Yan ang sabi mo, di ba? Ibig sabihin, na-influensya na sila. At yan ang pinakantaguri niya kay kaya ang tawag niya kay Bernabe. Son of encourager. Siya yung magaling maghamon, magpalakas ng loob. Si Marcos, yung ating binasa kanina, Marcos 16:16, backsliden niya. Pamangkin yan ni Bernabe. Ayaw ni Pablo isama si Marcos dahil si Marcos ay iniwan siya. Backsliden eh. Doon nagtalo si Bernabe at si Pablo. Ikaw, sabi ni Bernabe, bigyan ba natin another chance? Isang pagkakataon. Kapila niya, ayaw kong magsama ng binabali. Ayaw ko doon makikita. Ayaw kong magsama ng nagtao walang paninindigan. Ayaw kong bibigyan mo ng pansin si Pablo. Stricto masyado si Pablo. Stricto masyado si Pablo. Kung ano yung gusto niya sabihin, talagang lalabas kami sa kanya sabihin niya. So, dahil siyempre, malihitan na doon, kamambing niya yun eh. Nagkaniwalay sila. Sinama niyo ni Pablo ay sino? Silas. At ang sinama ni Bernabe ay si Marcos. Binigyan niya ng patakataon si Marcos. Kaya pagdating doon sa aklat ng konti ko naman nagtapong aklat ng Koreto, ay kinamit si Pablo na iyon naman isama si Marcos sa pagkasi ng makakinabangan ko sa ministry. Kaya kita mga nakapagsulat si Marcos sa mga aklat. Isa sa mga aklat ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kung walang Bernabe na naka-influensya sa kanya, backslide din kami sila. Nakuha niyo yung sabihin. Sa pambakal, si Cornelio
ay naka-influensya. Sino na-influensya? Ang Diyos na namin. Continue to influence God by prayer and giving. Acts chapter 10 verse 1 hanggang 4. Ang sabi doon, Cornelio, bumaba ang anghel mula sa langit dahil na-influensyahan ni Cornelio. Umabot ang influensya ni Cornelio, bagamat hindi pa ligtas, umabot ang kanyang influensya sa langit sa trono ng Diyos. Bakit? Ano sabi ron? Sapagkat siya'y walang tigil sa pananalangin, walang tigil sa pagbibigay, at masipag sa kabanalan. Basahin yung Acts chapter 10. Ayan, isang tao masipag sa kabanalan at magkakatuloy sa Diyos. Siya ang buong sambayan ay naglilimos ng marami sa mga tao lagi na nakalangin sa Diyos. Yung huling pangungusap at sabi doon, ang iyong mga kaway pumainanlan na isang matawang sa Diyos at trono ng Diyos. Ito na influensya kanya ang kaharian ng Diyos. Nakuha niyo? Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay isang malaking influensya sa harapan ng Diyos. Yan ay makikita natin, napapit ko na kanina. Si Job. Job chapter 1 verse 18. Yung natin makikita yun. Diba? Sino na influensya niya? Ang Diyos. Kaya sila ni Cornelio. So ito dapat natin maunawaan. Natapangulit dito ako magkatapos ang kawalan ng influensya ng isang tao ay malaking katanungan sa kaligtasan ng tao. Isang malaking question mark yan sa tao. 3 taon ka na, wala ka pa na influensya. Amen. Malaking question mark ang iyong kaligtasan. Malaking question mark. Dito tayo tinawag ng Panginoon para hindi tayo tinawag para maging reliyosong tao. Tinawag tayo ng Diyos para maka-influensya. Yun ang dapat natin maunawaan. Alam niyo po, kung totoo na sinasabi na mga maluktot na tao ay napakalakas maka-influensya. Totoo naman. Diba? Ay binibigyan ng Diyos ng babala. Naalala ko tuloy si Yana. Yan mga kayo. You tell me. You tell me. Bakit nga ba? Kilala niyo yun? Naman sabi nila, tinanggal na siya ng lisensya, wala na siya lisensya. Anggal na rin yung Facebook niya sa pagkalan ko. Ano naman sabi ng LTO sa kanya? Masama kang influencer. Dapat ang pinapakita mo yung tamang pagsunod sa batas trapiko. Hindi yung sinabi mo pa, ako walang helmet, ako walang side mirror, ikaw meron. Ibig sabihin, ikaw na dapat gumamit ng side mirror, ako hindi dapat gumamit. Kaya sabi-salang ka na kayo, Kaya sabi ng agdalang ka ng lisensya, ang galamig, inuwa din yung motor, kaya nahirap lang yata yung motor. Hindi ka wala naman nagpahirap. Ano yung sabihin? Kasi hindi maganda eh. Sabi na yung piyon, hindi ka maganda yung influencer. Nagbigay ng babala ang Panginoon, Marcos sa chapter 9 verse 42, ang sino mang nagbigay na ilang piso sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanyang bitina ng kanyang liit sa palaking ng bago at hindi sa lahat. Kaya ibang salin sa mababaw na salin, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng sarili ng isang malaking dilimang bato at ikapon sa dagat kaysa maging sanggit ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito ng mga nanay. Nasabihin natin isa, nung iba, sila ang sila ang bastos, tingin sa akin. Hindi nakaluwa. Wala pa nila sabihin, sabi na bakit nila Pastor Johnny o dyan na Ramos.
pananamit. Alam niyo ba kung bakit ginagawa ng tao yan? Gusto ng tao maka-influensya. Aaminin mo, hindi. Ba't ka naglalabas ng hindi sa TikTok? Pero kung ano na, may nasawa lang ka na, naglalabas ka ng hindi sa TikTok. Anong plano mo? Aamin ka? Gusto mong maka-influensya? Gusto mong maraming mag-like? Gusto mo yung dati mong ex ay magsabi, ito ang iyong sino ka lang, ang huyo ka na ngayon. Ano sinasabi mo? Huyo ka na ngayon. Ito totoo, gusto mo maka-influensya. Kaya namin ginagawa yun. Pero tandaan nyo yung sabi, sa mga taong pinagsisimulan na ikakasala ng katabi mo sa jeep dahil nakaluwa ng napakalaking kita, mabuti pa sa kanya ang titingan. Sasabihin ko, kayo isip nyo bastos, titigilan mo ako sa kalayaan mo. Ano sabi doon? Sa mga taong pinaggagalingan ng ikipagkakasalan ng kanilang kapatid, magiging pa sa kanyang titigilan ng bato tapos sa langit. Kaya lagi din pa sa Ramos, ayusin ang nanamit. Ayusin ang kilos. Ito yung dapat natin maunawaan. Kaya kung hindi tayo magkakaroon ng influensya, tandaan natin, ano ang kalagayan ng iyong pananampalataya. Alam ko, kung isang tao hindi makaka-influensya sa ikabubuti, magiging influensya pa sa ikasasama. Ano wala? Dalawa lang yan. Negative positive lang. Kung hindi mo magawa na magiging influensya ka sa inyong opisina, sa inyong trabaho, hindi mo magawa maka-influensya ka, ikaw ang magiging influensya sa ikasasama. So mga kapatid, ang iniwan ng ating Panginoon ay influensya, hindi religion. Dapat natin maunawaan, walang maliligtas kung wala sa atin yung influensya na iniwan ng Panginoon. Yun ang unang tawag ng Panginoon o ng mga tao sa unang mga Kristiyano, mga nagsisipag-tiwali. Ibig sabihin, nagbabaliktad ng kaisipan sa Biblia. Nagbabaliktad ng kanilang pananaw sa buhay. Nagbabaliktad ng kanilang paniniwala. Yun ang ibig sabihin. So, mayroong pagkakala sa isang taong nagtataglay ng influensya sa kanyang katawan. Mayroong blessing niya. Yan ang dapat natin maunawaan. Mayroong pa sana, ilang tatapusin ko, narating ko dito, nakapag 2 minutes natin. Okay, tayo natin tumayo. Praise God, awitan natin ang Panginoon ng isang awitin. Yung ginawa ng lalaki, gusto din niya maraming influensya siya, kaya lang mali. Influensya bilang maligero. Hindi naman mapapakulihan ito ng Diyos. Kung yun ang buhay, at hindi na yun, nunua ang mata ng mga tao, baka kung maglabasan ng palyon, tunasan siya, anak ng Diyos, hindi namatay. Diba? Mali, hindi gano'n. Hindi gano'n ang katwira, hindi gano'n ang kalooban ng Diyos. Influensyahan mo ang tao sa pamamagitan ng iyong pag-iisip, pamumuhay, o magitan ng mga bagay na iyong pinakaliburan. Pinag-aralan natin na paano ba tayo makaka-influensya kapag meron ng mga bagay na pinakaliburan. Pag meron sa mga bagay na binipili mo na ayaw pilihin,
ng sanlibutan. Itapon mo ang mga bagay na ayaw itapon ng sanlibutan. Tanda mo, magiging sa ang malaking impluensya sa sanlibutan. Pagkita natin ang Panginoon. Kung hindi mo kayang ma-influensya ang mga influensya sa kabubuti ng ibang tao, paano mo masasabi makaka-influensyahan ko ang anak ko? Paano mo masasabi makaka-influensya ka na mabuti sa ikabubuti sa magiging anak ko? Kung ito ay sunod-sunuran sa tapunan sa Diyos. Paano mo masasabi? Paano mo masasabi na dapat ka magkaroon ng isang pamilya? Ng isang anak, ng mga anak. Kung wala ka naman nakikita ng influensya, sa bawat naman ng nakakaalala yung salita ng influensya. Dahil yan ang susundan ng anak. Kung ano yung ginagawa, kaya napakaalala. Kaya bilang Kristiyano na sikapin mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Patuloy kang makinig ng salita ng Diyos. Makikita ko na lang gumagawa ka ng influensya sa napakaraming nakakakilala. At pag hindi ka nilayanan na sa iyo, hindi na kapagkaka ng ayon o influensya ang magiging anak. Nakakaawa ang pamilya natin kapag hindi natin kayang influensya. Kaya sa oras na ito, bukas ang magkakabit tayo kumamit sa Panginoon sa ipag-usap sa ating Panginoon.
gagawin. Grabe ko ang gumawa, Panginoon, sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Dismiss ako tayo, pagpanaan kayo ng ating Panginoon. Praise God. Minsan pa, awitan natin ng Panginoon, I've been delivered. Praise the Lord.